Hi guys! Hi brothers and sisters! Day 5 na po tayo. Samahan niyo po ako muli sa aking devotion. Sabayan niyo po ako dun po sa hindi pa nakakapag-start. Pwede po kayo mag-start sa day 1. Tingnan niyo na lang dito sa podcast album na ito. Like Daily Devotion with Mommy Weng. So for today's title po is Clean Slate. Embracing Forgiveness and Starting Fresh. So our scripture for today is from 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yes, meron pong story din diyan sa John 8. Yung babaeng nahuli sa kanyang adultery, yung pangangalo niya, 'di ba? Nahuli siya and then dinala siya ng mga pariseo, ng mga religious leaders. Dinala yung babaeng yon sa harap ni Jesus para bang tinatrap si Jesus na ayun na nga, 'di ba? Nagdemand ng mga religious leaders na dapat ipatupad ang pagbato sa babaeng yon dahil nga marumi siya, 'di ba? So nagdemand sila ng ganon kasi yun yung nasa batas ni Moses nung araw. 'Di ba? Alam niyo naman na si Moses talagang isa sa mga propeta na talagang kinasihan ng Diyos at siya ang nagano ng 10 utos ng Diyos. Pinasulat sa kanya sa tablet, 'di ba? So, batuhin daw, sabi ng mga religious leader, dapat ipatupad yung batas na yon na nasa 10 utos, batuhin ang babaeng yun hanggang ikamatay niya, 'di ba? But instead na sumagot si Jesus, instead of answering immediately, Jesus stooped down and wrote in the dust. When he stood, his words shocked them. Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. That's from John chapter 8 verse 7. So imagine niyo yun. Sino nga ba ang walang kasalanan sa mga taong nandoon sa paligid ng babaeng yun? Sino isa man sa kanila ang walang kasalanan? Yun ang unang magbato. So walang makapagbato kasi lahat naman sila may kasalanan. Wala namang malinis, lahat naman may kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. So hindi ibig sabihin na dahil ginagawa ng isa, dahil yung kasalanan ng isa is hindi mo ginagawa, hindi yun ang kasalanan mo. Ibig sabihin nun, malinis ka. For example, yun lang nga, yung isang babaeng yun is marumi siya. Bayaring babae siya. Porque hindi ka bayaring babae, it means wala kang kasalanan. Sa mata ng Diyos, pare-parehas tayo makasalanan. Sinungaling ka, nagnakaw ka, nangupit ka, yung pangungupit at pagnanakaw, maliit na bagay o malaki, parehas kasalanan yan sa mata ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na porque hindi mo kasalanan yun, is mas marumi siya sa'yo. And then, ayun na nga, dahil nga lahat naman tayo may kasalanan, lahat ng nakaharap sa babaeng yun ay makasalanan. Isa-isa silang nag-alisan, di ba? And then, hanggang si Jesus na lang at yung babae ang nandoon na naiwan. And then, sabi ni Jesus, neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. So, mabuhay ka at mabuhay ng malinis na or iwanan mo na yung kasalanan mo. So, sa moment na yon hindi lang sinave ni Jesus ang kanyang buhay, and He also gave one. Pinatawad na siya ni Lord, pinagbabagong buhay pa siya. It's a gift. His forgiveness wasn't partial or conditional. It was complete. Ayun, naglakad na yung babae and then she is free. The woman walked away not only free from her accusers but also free from her guilt with a chance to start fresh. So, ano nga ba ang muni-muni natin dito? Ang ating mga magiging reflection dito. So, forgiveness is one of the most beautiful gift God offers us. Yan ang pinakamagandang regalo na binigay ni Lord sa atin. Yung kapatawaran. No matter how far we've fallen or how many mistakes we've made, His grace is always greater. Like the woman in the story, we don't have to live under the weight of shame or regret. Jesus meets us in our brokenness, offers us forgiveness, and gives us the opportunity to begin again. Yung pagkakamatay niya sa krus, yung pagkakapako niya sa krus,
tinubos niya na lahat-lahat ang kasalanan natin. So, wag ka nang mabuhay sa guilt mo. Tanggapin mo na lang siya, tanggapin mo sa puso mo na siya ang namatay, siya ang sumalo lahat ng parusa na dapat na parusa para sa'yo. Tanggapin mo na yon, tanggapin mo na, at yun lang naman ang gusto ni Lord sa atin. Total, binigay niya na yun sa atin. Ang gusto na lang niya is alisin mo yung guilt na yun sa puso mo at mabuhay ka ng matuwid. Correct ka ra, mabuhay ka na ng matuwid. Diba? From now on. Ganun dapat ang pagtanggap. Kung totoong tinatanggap mo si Kristo, kung totoong isa ka ng Kristiyano, mabuhay ka na ng matuwid. Mabuhay ka ng naaayon sa Diyos. Though tao nga tayo, di ba? Pero yung pag sinabi mo kasing tao lang ako, nagkakasala ako palagi. Wag yun, excuse yun eh. Kasi minsan sinasadya na lang natin, alam mo naman kasalanan, itutuloy mo, di ba? So magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Mabuhay ng katulad ni Kristo. Total, pinatawag niya na tayo, wag na tayong paulit-ulit na gumawa ng kasalanan. Isabuhay na natin ang buhay ni Kristo. Embracing forgiveness requires us to first confront our need for it. Yun, kailangan tanggapin mo muna tanggapin mo na nagkasala ka, nakasalanan mo yun. It's easy to carry guilt or try to cover up our failures. But God invites us to come to Him honestly. Yan, magano tayo sa Kanya, magsabi, mag-confess natin sa Kanya ang ating kasalanan and receive His grace. He promises to forgive, purify, and give us clean slate. So, gano'n na nga ang dapat natin gawin ngayon. Total, tanggap mo na si Kristo. Tinatanggap mo na ba talaga si Kristo sa buhay mo? Siguro, before, hindi pa ganun kalalim yung aking faith sa Kanya or hindi pa ganun kalalim yung bond ko sa Kanya. Mas nanaig yung paghahanap ng pera, di ba? Kaya, sobrang busy. Kumbaga na backslide ako. So, but this time, na talaga nagbalik loob ako, ibang-iba na yung aking pagsamba sa Kanya. Kaya nga ginagawa ko na ngayon itong devotion para hindi na ako maligaw. Dati, nagsisimba lang ako, pero never ako nagbasa ng Bible. Parang nagbabasa ako ng Bible is papira-piraso lang, pasilip-silip lang. But today, I make sure na makakabasa ako. Sa isang araw makabasa ako kahit konti. And then, ayan. So, what is action like we should do today? Action step, spend time in prayer today, asking God to search your heart. Confess any sins or burdens you've been carrying and release them to Him. Yes. Ano bang mga guilt na nandiyan sa puso mo? I-confess mo na yan kay Lord. Ako siguro yung last nagko-confess talaga ako, yung pagiging mali. Yung pagkakamali ko bilang isang ina kasi, ako parang sinisisi ko yung sarili ko kung bakit nagkagulo-gulo rin yung buhay ng mga anak ko. Yun yung guilt ko. Para kasi, di ba tayo, ipinagkatiwala sa atin yung mga anak natin. Tayong mga magulang, ang mga bata, ipinagkatiwala lang yan sa atin. Ng Diyos, hindi naman natin sila pag-aari. Pero hindi natin sila naalaga ang mabuti. Hindi ko sila naalaga ang mabuti. Dahil nga nagpaka-busy ako. Na which is hindi naman masama, kaya lang naging masama dahil nga sobra akong nahook na sa ibang bagay. Nakalimutan ko tuloy yung totoong meaning na dapat alagaan ko yung mga bata. Alagaan. Ano sila sa direksyon ng sa buhay ni Kristo. Wala, 'di ba? Kanya-kanyang buhay kami. So, yun yung pinaka-guilty ko talaga. Kinonfess ko na yun kay Lord. I know pinatawad niya na ako. That's why I am now I started living with Him and living as a Christ. Write down what it means to you to have a clean slate from God. How does His forgiveness impact your heart, thoughts, and future? Consider if there's someone you need to forgive just as you've been forgiven. Take a step forward, releasing others and allowing healing in your heart. Yung isa pa yun, kung may mga taong kailangan mong patawarin, baka nagtatanim ka ng galit dyan, patawarin mo na rin sila. Kasi kung gusto mong patawarin ka, dapat ikaw rin mismo nagpapatawad ka. Yung galit mo dyan sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa kamag-anak mo, kahit kanino pa, sino man nag-betray sa'yo o whatsoever, nag-traidor sa'yo, patawarin mo na sila. And then, saka ka humingi ng tawad kay Lord. Kung sa palagay mo, deserve mo na patawarin ka ni Lord,
they deserve also. Diba? So, patawarin mo na muna sila and then go to confront and confess to God na patawarin ka rin. So, until just here and then let's pray. Father, thank you for the gift of forgiveness. I come to you today with all my faults, failures, and regrets, trusting in your promise to make me clean. Thank you for your love that never condemns but always restores. Help me to walk in the freedom of a fresh start and give me the grace to extend forgiveness to others as you have forgiven me. Lord, thank you po talaga sa kapatawarang pinagkaloob niyo sa amin. We don't deserve it, but thank you so much. Thank you. Amen. Hanggang sa next day po, samahan niyo po ako. Thank you so much all and God bless you all.